Magandang araw mga bata! Bago natin simulan ang aralin natin sa araw na ito, ay tumayo muna ang lahat para sa ating panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O God, Almighty, behold us, thy loving children, offering thee today our work and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, diligent to our studies, that we will merit thy blessings for ourselves, our school, and our beloved country, the Philippines. In the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Magandang araw, mga bata! Magandang araw po, teacher! Bago kayo umupo, ay iayos muna ang inyong mga upuan. Tapos na ba, mga bata? Opo, teacher! Maaari na kayong umupo. Ngayon ay titingnan ko ang inyong pagdalo. Sa oras na marinig nyo ang inyong mga pangalan, ay itaas lamang ang kamay at sabihin, narito po, teacher. Christine Jane, Narito po, teacher! Arcel, Narito po, teacher! Alma, Narito po, teacher! Alexa, Narito po, teacher! mahusay at walang liban sa araw na ito. Kung ganon, ay sabay-sabay tayong matuto sa aralin natin ngayon. Bago tayo simulan, ay ano-ano nga ba ang mga dapat natin gawin sa tuwing nagtatalakay si teacher? Teacher! Ama, Kinig po, teacher! tama, makinig. Alexa, Manahimik po, teacher! mahusay, manahimik. Ay, Umupo na maayos, teacher! tama, umupo ng maayos. Meron pa ba? Christine Jane? Itaas lamang ang kamay kung may katanungan po, teacher! Mahusay, itaas ang kamay kung nais sumagot o may katanungan. Ngayon ay may inihanda akong litrato dito. Ano ang nakikita ninyo? Alexa? Mga tao po, teacher! Tama, may mga tao. Ano pa? Arcel? Mga gusali po, teacher! Tama, may gusali. Meron pa ba? Christine Jane? May mga pangkat po, teacher! Tama, may mga pangkat. Meron pa ba? Teacher! May flag po, teacher! Tama, may flag ng Pilipinas. Meron pa ba? Wala na. Ang litratong ito ay ang chart ng gantimpala sa araw na ito na tinatawag kong talaan ng pagkolekta ng selyo ng lalawigan. Ngayon ay ipapangkat ko kayo sa 4 na grupo. Ikaw ang pangkat 1, ang row naman ay ang pangkat 2, ang row naman ni Arcel ay pangkat 3, at row ni Christine Jane ay pangkat 4. Upang makakuha ng selyo ay kailangan nyo lamang sumagot sa aking mga katanungan at makilahok sa ating aktibidad mamaya. Maliwanag ba, mga bata? Opo, teacher! Mahusay. Ngayon, bago natin simulan ang aralin, ay gusto nyo bang maglaro? Opo, teacher! Kung ganon, ay maglalaro tayo. Magsitayo ang lahat. Ang larong ito ay tinatawag ng ang ating batas freeze dance. Kapag tumutugtog pa ang isang masiglang musika, ay kailangan nyo lamang sumayaw o gumalaw. Kapag naman tumigil na ang musika at sinabi kong bagong batas, ay kailangan mag-freeze din ang mga bata. Maliwanag ba? Opo, teacher! At kapag may gumalaw, ay may parusang malalaman nyo mamaya. Ngayon ay simulan na natin ang laro. Sumabay ka lang, huwag kang mag-iiya. Sige, subukan mo, baka may makakala. Walang mawawala, kapag nagtsatsaga. Kung gustong gusto mo, sundan mo lang ako. Gumalaw si Alma. Umupo ang lahat. Ngayon, ikaw ay makakatanggap ng isang napakasimpleng parusa.
Ang parusang ito ay ang mga simpleng katanungan lamang. Magsisimula na ako. Handa ka na ba? Opo, teacher! Magaling! Magsabi ka lamang ng isang katangian ng mabuting leader. Teacher, ang pagiging tapat, teacher! Mahusay! Pagiging tapat. Gusto niyo ba bang maglaro? Opo, teacher! Ganon ay magsasayo ulit ang lahat. Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Hindi ka Gumalaw si Christine J. Ngayon, ikaw naman. Parehas lamang ang katanungan. Ano ang isang katangian ng mabuting leader? Mapag-alaga po sa kanyang kinasasakupan, teacher. Yes! Ngayon, ay base sa ating ginawang laro, ano kaya ang ating paksang tatalakayin sa araw na ito? Teacher! Alexa, Tungkol sa mga batas, teacher. pwede? Meron ka ba? Alma? Pamamahala, teacher. Mahusay! Si Alma ay pangkat Dalawa, teacher! may selyo ang pangkat dalawa. Ang tatalakay natin sa araw na ito ay ang pamamahala sa lalawigan ng kinabibilangang reliyon. Ngayon ay meron akong dito 4 na retrato. Ngayon ay aalamin natin ang kani-kanilang mga tungkulin bilang namamahala sa ating lalawigan. Ngayon ay aalamin natin ang mga tungkulin ng namamahala sa ating lalawigan. Ngayon ay kilala niyo ba ang unang litrato? Ano kaya ang kanyang pangalan? Arcel? Siya po si Kimmer Olaso, teacher. Mahusay! Anong pangkat si Arcel? Tago po, teacher! Ang nasa litrato ay si Kimmer Olaso. Ano kaya siya sa ating lalawigan? Mayor po, teacher! Ang pangkat naman si Christine J. Apat po, teacher! Apat! Apat. Si Kimmer Olaso, ang alkalde ng Zamboanga City. Adan Olaso, ang alkalde ng Zamboanga City. Bilang isang alkalde ay marami siyang mga tungkulin. Ngayon ay aalamin natin ang ilan sa mga tungkulin ni Kimmer Olaso. Bilang isang alkalde, siya ang nangangasiwa sa lahat ng opisina sa City Hall para mapabilis ang mga serbisyo. Siya din ang tagagawa ng plano para sa pag-unlad at paglikha ng trabaho. Siya ang tagapangalaga ng pera na nagdedesisyon kung paano gagamitin ang pondo ng Zamboanga City. Ngayon naman, ay ang pangalawang litrato ay kilala niyo ba siya, mga bata? Alexa? Teacher, siya po si Mayor Ben Climaco. Mahusay, siya si Ben Climaco, pero hindi siya mayor. Siya na ang vice-alkalde ng Zamboanga City. Dati siyang mayor. Ben Climaco, nagbibigay ng bag. Tama, si Ben Climaco ay nagabigay ng bag. Bilang isang vice-alkalde, ay meron din siyang mga tungkulin sa ating lalawigan. Ang
ang iilan dito ay siya ang namumuno sa mga meeting kasama ang mga konsehal at nagpipirma sa mga bagong batas. Kapag wala naman ang ating alkalde na si Kimmer, ay siya ang pansamantalang pumapalit at ginagawa niya ang mga trabaho o tungkulin ni Kimmer Olaso. Nakilala niyo na ang ating alkalde na si Kimmer Olaso at ang ating vice-alkalde na si Ben Climaco, ay duduko naman tayo sa ibang mga namamahala sa ating lalawigan. Alam niyo ba na ang ating lalawigan ay nahati sa 2 distrito? Hindi po, teacher. Hindi. Ang ating lalawigan ay nahati sa 2 distrito. Ang distrito 1 at distrito 2. Ang bawat distrito ay may kanya-kanyang mga congressman o congresswoman. Kilala niyo ba ang nasa litrato? Teacher. Arcel? Siya po si Kat Chua, teacher. Tama, siya si Kat Chua. Siya ang congresswoman ng Distrito 1. Siya ang pumalit sa alkalde natin ngayon na si Kimmer. Si Kimmer ay dating congressman ng Distrito 1. Mga bata, ngayon ay aalamin naman natin ang tungkulin niya. Si Kat Chua ang kumakatawan sa District 1 na responsable sa paggawa ng mga pambansang batas at pagkuha ng pondo para sa proyekto ng kanyang distrito. Ngayon naman ay dadako tayo sa Distrito 2. Kilala niyo ba ang nasa litrato? Teacher. Arcel. Siya po si Jeras Perez, teacher. Siya si Jerry Perez. Mahusay. Pangalawang sagot mo na to, tama? Anong pangkat? Pangkat 2. Ngayon naman ay aalamin natin ang tungkulin ng kumakatawan sa Distrito 2 na si Jerry Perez. Kilala din siya bilang si Totong Perez. Siya ang congressman ng Distrito 2. Sinitiyak niya na ang mga pangangailangan ng kanyang distrito ay naisaalang-alang sa pambansang level. Ngayon ay duduko tayo sa Distrito 2. Kilala niyo ba ang nasa litrato? Teacher. Arcel? Siya po si Jerry Perez, teacher. Mahusay. Siya si Jerry Perez. Anong pangkat si Arcel? Tatlo po, teacher. Mahusay. Pagkatanong. Si Jerry Perez ang kumakatawan sa Distrito 2 bilang isang congressman. Tinitiyak niya na ang mga pangangailangan ng kanyang distrito ay naisaalang-alang. Sila din ang bilang isang congressman at congresswoman ng distrito ay nagsusuri sila sa mga gastusin ng lahat ng ahensya ng lalawigan. Tinitingnan nila kung tama ang paggamit ng pera bago nila ito pirmahin. Sa ating lalawigan ay meron din tayong 8 konsehal. Sa bawat barangay naman ay may kani-kanilang mga kapitan. Ang trabaho naman o tungkulin ng isang kapitan ay sila ang nagpapatagpo ng mga serbisyo o programa gaya ng kalinisan sa kanilang barangay at ang mga libreng bakuna. Sila din ang nagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa pamamagitan ng pagiging tagapamagitan sa mga alitan ng mga tao sa kanilang barangay. Naintindihan niyo ba, mga bata? Opo,
malaman ko kung nakinig at may natuto kayo sa ating talakayan ay may mga katanungan si teacher. Handa na ba ang lahat? Oo, teacher! Kung gano'n, ay ano nga muli ang ating tinalakay? Teacher, patungkol po sa pamamahala sa lalawigan ng kinabibilangang rehiyon. Mahusay. Anong pangkat si Alexa? Pangkat isa po, teacher. Pangkat isa. Ano naman ang tungkulin ng namamahala sa ating lalawigan? Teacher, Alexa? sila po ang nagpipirma ng mga bagong batas, teacher. Mahusay! Meron ka ba? Ngayon mga bata, ay may gagawin tayong aktibidad na dula-dulaan. Meron akong mga maikling papel na may nilalaman na mga posisyon ng namamahala. Pumili lamang ng isang member para pumunta sa harapan at magbunot ng magiging role nyo sa dula-dulaan. Magsisimula tayo sa pangkat isa. Ngayon naman, ang pangkat dalawa. Pangkat tatlo at pangkat apat. Magbibigay lamang ako ng 3 minuto para o bago tayo magdula-dulaan sa harapan. Ngayon naman, anong grupo naman ang handa na? Ang pangkat tatlo. Welcome ang ating Vice Alcalde. Magandang araw sa inyong lahat. On behalf of our Alcalde, I will be the one who will discuss to you our agenda. So, yun po ang aming roleplay. Ang roleplay po namin ay patungkol po sa Vice Alcalde. Ang ginagawa po ng Vice Alcalde, siya po yung nagrepresenta kapag wala ang Alcalde ng ating bansa. Yun lamang po. Ang huling grupo ay ang pangkat dalawa. Ang aming ginawa po, teacher, ay ang tungkulin ng isang congresswoman na nagbibigay ng mga eskalar sa mga estudyante. Ay pangkat dalawa. Ngayon ay magdadagdag ako ng selyo sa bawat grupong nakagawa ng maayos na dula-dulaan o tama ang kanilang dula-dulaan. Pangkat dalawa, pangkat tatlo, at pangkat apat. Bakit kaya hindi ako nagdagdag sa pangkat isa? Ito ay dahil ang kanilang nabanggit ay ang vice-alcalde natin. Dapat yun ay ang alcalde. Tama ba mga bata? Opo, Ang teacher. alcalde natin si Kimmer, hindi si Beng Climaco. Ngayon ay duduko na tayo sa ating pagkantaya. Babasahin ko ang panuto. Kumuha lamang ng isang ubong papel at sagutin ito. Babasay ko muna. Panuto, piliin ang itik ng tamang sagot. Tapos na ba mga bata? Oo, teacher! Mahusay. Ngayon ay duduko na tayo sa ating takdang aralin sa araw na ito. Pakikuha ang inyong mga takdang araling kwaderno. Panuto, gamitin ang internet, aklat,
o tanungin ang inyong mga magulang upang makuha ang mga sumusunod na impormasyon tungkol sa inyong lalawigan at isulat sa inyong kwaderno. Unang tanong ay, ilagay ang pangalan ng inyong lalawigan. Pangalawa ay ang pangalan ng inyong alkalde. Pangatlo ay pangalan ng inyong kapitan. Pang-apat ay tukuyin. Ano ang isang bagay na ipinagmamalaki ng inyong lalawigan? Halimbawa, produkto, sikat na lugar, o kultura. Tapos na ba mga bata? Opo, teacher. Ngayon, ay bibilangin na natin ang puntos ng bawat pangkat. Tulungan niyo ako magbilang. Isa, dalawa, tatlo, apat. Magbigay pangkat dalawa ay apat na puntos. Ang pangkat dalawa naman. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang puntos. Ang pangkat tatlo naman. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ang limang puntos din ang husay. Ang pangkat apat naman. Isa, dalawa, tatlo. Mahusay ang tatlong puntos. Sino kaya ang may pinakamaraming puntos sa pangkat? Ang pangkalawa, tatlo, at tatlo, Tama, teacher. ang pangkat dalawa at tatlo ang may pinakamaraming puntos. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil lahat ay makakakuha ng premyo. Paalam na mga bata!